Hi guys! Welcome back again to Japan. So for today's video, we are going to visit a Korean town here in Japan na sa may Shin-Okubo. So try natin kasi parang very famous daw yung Korean town na yon dito sa Japan at never pa ako nakapunta doon. Sa may Shin-Okubo station lang daw ng JR Yamanote Line. So katabi lang pala siya ng Shinjuku na JR Yamanote Line. Malapit lang siya Shibuya, sa Harajuku. So pwede niyo siyang ma-consider sa inyong next na itinerary. Hi! Meron nag-hi na lalaki. Cutie pa naman. Natutuwa siguro siya na nagbibideo ako. But yeah, that's it guys. So, maglalakad na tayo. Saan kaya tayo sasakay? Sa Uedo Line or Ginza Line? Sige, research ko na lang muna. May dalawang malapit na station dito. Yung Uedo Line, 8-minute walk. Yung Ginza Asakusa Line, 15-minute walk. Mas malayo yung Ginza, no? Pero yun kasi yung familiar ako. Hindi kasi ako masyadong familiar sa Uedo na line. Pero sige, try natin explore Uedo Line tayo ulit. But this is my fit for today. Super simple lang. Like, naka plain white t-shirt lang ako. And then naka-shorts. And of course, this shoes. Ayan. Sobrang simple lang. Ang atake lang natin dito is a sweet baby girl. As a sweet girl lang tayo. Parang, sweet lang yung atake ko today. Sorry. Tara na, let's go. Lakad tayo. Guys, ano ba yung weather ngayon? Weather is 33 degrees Celsius. So, mainit na naman. Pero alam nyo, parang isa ring advantage during summer, although super init talaga, is yung kagaya ng ganito, yung outfit ko like sobrang simple lang. Hindi mo kailangan magdala ng sobrang daming luggage or... Hi, hello. Do you wanna say hi to my video? Hello. Hey! What's your name? Jibril. Jibril? Where are you from? France, Paris. France? Oh, nice Yes. to meet you. And you? I'm from the Philippines. Okay. Yeah, Good. nice to meet you. Nice to meet you. Enjoy. So yan guys, siya pala yung nag-smile kanina na ano. Siya yung nag-smile na lalaki kanina na sinasabi ko sa inyo. Should I go straight? Ayan guys, nagbabike si Jimril. Ayan guys, pwede yata kayo. Hindi ko alam saan nakuha ni Jimril. Jimril daw yung pangalan ni Kuya. Yung bike, kinuha niya lang dyan sa may hotel. Baka libre yun? Baka mayroong libreng bike. Nagbike lang siya eh. Galing siya sa hotel din. Sa hotel namin. So yun guys, as I was saying, no, kapag summer, ganito, kahit naka-t-shirt ka lang, hindi mo kailangan umoutfit ng sobra-sobra, hindi ka nabibigatan sa suot mo, no? Hindi spacious sa luggage nyo. Pero ako kasi talaga, bias ko talaga yung mas malamig na panahon. Kasi mahilig kasi ako sa malamig, kasi nga pawisin ako. So, tiis ganda. Kahit siksikan sa luggage, kahit mabigat, mas okay ko pa rin talaga yung colder weather. Pero summer, still okay. I mean, summer, mas komportable ka. Pwede kang mag ganon-ganon, mag split kasi yung naka-short ka lang. Try mo na mag ganito sa winter nang manigas ka. No, hindi mo ito magagawa sa winter. O pag summer, magagawa mo yung ganito. T-shirt, shorts ka lang. Ito ulit yung bridge. Naglakad-lakad ako dito kagabi nung pauwi. Maganda dito kapag gabi pala guys. Tahimik. Marami itong bridge. May bridge doon, may bridge dito. And may bridge pa doon. Isang tulay na to, puro siya bridge. Init ha? Wait lang. Nawawala yung silver lining. Medyo hindi ko nakikita. Init na init ako. 33 degrees. Kakasabi ko lang na okay yung summer kasi di ba hindi ka masyadong para silver lining ba? Para may nakikita tayong mga positive na bagay sa may mga nakikita tayong positive sa kahit anong situation. Pero mainit pala. Medyo hindi ko nakikita yung silver lining ulit. Magpakita ka silver lining. In 3, 2, 1. Tcha. Okay guys, sasakay tayo ng Uedo Line, Pink Line, E. Baka lang magstay kayo dito sa hotel na yan, yung Hotel My Stay, Asakusa. Ito yung malapit na line Uedo. Tapos pupunta tayo sa Shinjuku. Then pagkarating natin sa Shinjuku, lilipat tayo ng JR Yamanote Line, Shinjuku. Going to... Ano nga may pupuntahan natin? Shin-Okubo. Shin-Okubo. One station away lang siya sa Shinjuku. Nibook ko tong Hotel My Stay, inasa ko sa Klook ulit. Nabook ko tong Hotel My Stay kasi affordable siya. Isa sa mga affordable hotels na nakita ko sa Klook.
And maraming mga good reviews eh. Chinek ko kasi mga hotels doon. Tapos itong Hotel My Stay, isa sa mga matataas yung review and maraming nag-review. Affordable din naman. So, binook ko na. Actually, hindi ko lang na room tour pa kayo, pero okay yung room naman. Alam niyo naman yung mga room sa Japan, di ba? Mas maliliit talaga. Pero, it's pretty, affordable na. And of course, you can use my discount code, Marvin sa Makoklook. So, from Kuramai, we are going to Shinjuku Nishuguchi. Guys, magkaiba to sa Shinjuku ha. Dati naligaw ako last time. Dito ako sumakay, Shinjuku 27. Dito pala, 01, Shinjuku Nishuguchi. So, pagkasakay ko last time, ayan, inikot ko pa tong buong yan. Diyos ko, ang tagal lang biyahe ko. So, yan. Dito lang tayo, Shinjuku Nishuguchi. Ayan, dito na pala yung train. Let's go. Okay guys, so mag-exit na tayo ng Uedo Line. Ayan, we are going to transfer sa JR Yamanote Line. Ayan, JR Yamanote, JR Lines. Ito yung Shinjuku, katabi niya lang Shin Okubo, number 16 sa JR Yamanote Line. Let's go! And guys, dumating na tayo dito sa Shin Okubo Station. So yan, nag-exit lang tayo dito. Pagka-exit, merong tulay na may drawings. I-research natin saan banda yung Koreatown Shin Okubo. Korean town pala in Shin Okubo. Okay. So, 3 minute walk. Sabi ni Google, we walk here. Here, there. Here. Okay, walk tayo doon. Ayan guys, pag exit merong tulay na may artwork. Ayan guys, ito yung vicinity ng Shin Okubo. I love Park. Ayan. Shin Okubo. Waffle can. Yan, saktong-sakto, gutom na ako. Pwede akong kumain ng marami ngayon, guys. Kaya gusto kong kumain ng marami. Gusto kong kumain ng marami today. Okay lang ba kung makakain ako? Gutom na ako. Let's go. 3, 2, ayan na pala. Go. Shin Okubo Crossing. Charing. Isang tawid lang yun. Ayan, ito na yan. Korean town. Ay, shucks. This is the first store na nakita ko. Kasi napansin ko, kumain dito yung BTS. Si Jimin, si Suga, si J-Hope. Nasaan yung Baby Jungkook at Taeyongko at Jin? Si Jin gumawa daw. Si Jin, ayan o. Si Jin ng BTS. Gumawa siya dito. Parang ang niyayabang nila kumain yung BTS dito. Ayan o. Anong bibili natin dito? Ayan na parang bimbimbap to, no? Ay, hindi yan bimbimbap. Ano nga bang tawag dito? Anong tawag dito? Yung parang roll? Medyo gusto ko nang kumain dito kasi kumain daw yung BTS dito. Pero at the same time, wait lang, naglakad lang tayo ng konti, baka merong mas magandang area. Ooh. Ito naman guys, mga ayan, tteokbokki. Ito mga Korean food talaga. Ay, ito meron silang mukbang set, oh. Gusto niyo mag-mukbang tayo? 2.8 lang, oh.
Meron ng tteokbokki, chicken, lahat-lahat. Ay, ito. And guys, kung marami kayo, pwede nyo i-try mukbang set 2.8 lang. Magkano yung 2.8? Mga 1,100 pesos. Ito naman, ay, ito yung parang famous. Famous daw to guys, charing. Kasi mahaba yung pila. Mahaba yung pila, so pipila tayo. Ganun yung rule natin, no? Kung saan mahaba yung pila, pila tayo. Tara. Guys, mahaba yung pila sa store na to. Jongno Yatai Mura. Ang name ng store, Jongno Yatai Mura. Mahaba yung pila, so pipila tayo. And guys, merong ticket dito na bibili ka muna. Tapos i-claim mo na lang doon sa area na yun. Ano kaya ang bilhin natin? Tinitignan ko kung ano pinipindot nila eh. Siguro mag-try tayo ng corn dog na. Potato corn dog, jumbo sausage. Yes, i-try natin dito. Kaya anong bibili natin guys? Hindi ko sure. Hindi ko alam kung anong bibili natin guys. Ito na lang. Sweet potato cheese steak. Hindi ko alam kung paano i-claim. I-claim ko lang ba ito or order nila. Parang masarap yun oh. Ang chicken. Yun guys, kakainin natin yung ating first meal dito sa Shin-Okubo, the Korean town. Ito yung binili ko. Parang corn dog. Pero hindi siya corn eh. Dog lang. Ayan, mainit. Oh. Okay. Ah. Oh my God. Di ba nakatry na tayo ng mozzarella cheese? Yung mga normal na mozzarella cheese. Di ba medyo may konting asim ang mozzarella cheese? Ito parang custard mozzarella cheese. Parang pinaghalo niya yung may konting asim, pero yung tamis na lalasahan ko din. And for someone na mahilig sa custard, panalo. Jongno. Tignan niyo yung pila ko. Tignan yung pila sa likod ko, di ba? Hindi nawawala ng pila. Ang sarap. Ito yung name ng store. Jongno Yatai Mura. Lagay ko na nga lang dito. Jongno Yatai Mura. So ito na, bili ko siya ng 450 yen. Magkano yun? Mga 160-200 pesos. First time ko nakatry na mozzarella cheese, tapos medyo may konting tamis. Alam ko na, mali ako. I stand corrected. Kaya pala medyo matamis kasi, di ba may mozzarella cheese? Dito sa gilid, ito, meron palang parang custard. Ayan no. Kita ba? Ito. Yan, di ba parang custard? Kaya pala nung kinain ko, sabi ko parang matamis. So mozzarella, medyo maasim, plus custard, pinaghalo nila. Ang ganda ng combination. Guys, yung pila, humahaba ng humahaba. Feeling ko marami pa silang masarap na pagkain. Pagkatapos nito, pipila pa ako. Sobrang haba ng pila.
Today is Thursday. Thursday ng 4 p.m. Ubusin na natin to kasi pipila pa tayo. Nasarapan ako yun. Wala, hindi ko napitsurahan. Wait lang guys, ang pangit na. Ang pangit na, hindi ako nakapag-Instagram. Sorry, hindi ako nakapag-picture. Magaling yung atake nila kasi usually either custard, hiwalay lang siya, and then mozzarella cheese, hiwalay lang siya, no? Pero ito, trinay nila na i-combine parehas. Magaling. I love it. Kasi medyo humahaba yung pila. So, siguro babalik tayo mamaya. Pila ulit tayo. Pero medyo humahaba na kasi yung pila dyan. So, mag-try muna tayo ng ibang store. Tapos mamaya, balik na lang tayo dito. Feeling ko masarap dito kasi di ba super haba ng pila. Tapos isang food lang in-order ko na bitin ako. Mamaya na lang, pahupain lang natin yung pila. Explore muna tayo ng mga ibang food options dito. Ayan o, BTS Special Room. Ano yung BTS Special Room? Parang lagi na lang BTS ha. Ayan o, mayroon pang Love Yourself. Ay nako ha, yung marketing strategy kapag BTS, mabilis ako, marupok ako sa BTS. BTS daw, sila Jungkook, si V, Jin, RM. Wag yung sabihin kumain din dito yung BTS ha. Or baka kumain talaga yung BTS dito, nagpunta sila sa Japan, tapos trinay nila itong Korea Street no. Malayo. Hello guys, mga crush ko to lahat. Guys, meron sila mga ganito pa may pie. Guys, this store is called Feel Korea. Malapit lang siya sa kinainan natin na mga kainan dito. Ang presyo niya is 780 yen or mga 320. Ito na yung BTS. My God, my baby, my love, my everything. Oh my gosh, my baby, my love, my everything, my forever, my second husband, my forever crush. Ay, grabe guys. Yung Koreatown, huling-huli niya yung kiliti ko. Nahuli niya yung kiliti ko. Parang willing akong gumastos. Bagay ba? Pwede. Forever. Ito yung maliit 600. Puro Jungkook. Ito puro BTS. Ito si Jin. Yung may crush kay Jin. Medyo cute rin si Jin. Tsaka ang bait nito ni Jin. Nakasama mo sa bahay. Napapanood ko kasi yung ano nila, BTS. Ang bait ni Jin. Pero ito talaga yung my forever. Si RM, yung leader. Si Suga, the cool one. Taeyong, the sexy one. Jin, the brainy one. Iba pala yun. Ay, Diyos ko, Jungkook. Babe, ayoko nang nagaganyan-ganyan ka, ha? Hindi ka nagpapaalam, may ganito ka palang picture, baby ko. Huwag ganon. Guys, punta kayo dito sa Koreatown sa Japan. Naku, huling-huli yung kiliti nyo dito. Baka one day kayo dito sa store na to. Yung itinerary nyo, puro ganito na lang.
Ay, naku. Yung baby ko talaga. Porket nasa military, may ganto-ganto. Ah, lalagyan ng ID. Magkano to? 1,380. Diyos ko Lord, huling-huling kiliti ko dito ah. So, nainis ako sa'yo. Dapat yung mga ganyang picture sa atin lang. Nainis ako kay Baby Jungkook ko yung mga ganyang picture niya na topless. Dapat sa amin na lang yun. Hindi yung parang pinapublic pa niya na... Kasi parang ayun na nga lang yung meron ako eh. Yun na lang yung meron kami na private ba. Sana sa amin na lang. Hindi na yung... Ay, stress ako. Marami na tuloy nakakita. Dati sinend niya lang sa akin yun sa PM. Sorry. Ang feeling. Actually, marami mga magagandang pieces dyan. Kaso sinaway ako nung may-ari. Bawal daw mag-video sa mga... Kasi may mga tinda sila dyan na parang DVD. Pirated copy. So yan, bumili lang ako ng mga maliliit na picture para hindi masyadong halata lang. Malalagay-lagay ko lang sa wallet. Ano lang kasi ako like, silent fan. Silent fan lang ako ng aking baby. Ayan na. Ah, ang cute ni baby Teyang. Tapos ito rin yung aking isa pang asawa. Ah, Mingyu, my love, so sweet. At syempre ito yung aking baby Jungkook. Meron pa akong gustong bilhin si Chaon Woo tsaka si Park Soo-joon. Kaso wala akong mahanap na parang, gusto ko kasi medyo natural lang. Ito kasi tingnan nyo, no? Parang natural lang, hindi siya parang edited or parang naka-photoshoot. Kagaya ni Teo, no? Parang sinendan niya lang ako ng picture. Parang nagpunta lang siya sa beach. Nagpunta siya sa Palawan. Tapos, Baby Marvin, nandito lang ako sa Palawan. Nakaganon lang siya. Tapos ako parang, charing. So yun guys, puro Korean restaurant. No? Kung nagkikrave kayo ng Korean restaurant dito sa Japan, go to Shin Okubo. Ah, ang bango. Ang bango dito sa area na to. Sige, let's go a little further. Ay, syempre, Korean skincare. Ay, ito. Yung electric fan. Kung aesthetic ka, tapos gusto mo ng electric fan, 2,200 yen. Tapos may mga ganito-ganito ka pa. Parang bagay to sa akin. Parang bagay naman. Malapit na, guys. Sa susunod na travel ko, magulat na lang kayo. May mga ganun-ganun na ako. Biglang nag-iba yung personality. Guys, Korean bag. 1,280 only. So medyo manipis pero stylish. Ayan. So basically ang Shin Okubo, akala ko parang food street lang siya guys. Isang malaking street siya na Korean town. Merong mga street food, yung mga Korean merchandise, Korean marts, ano pa, skincare, everything Korean. So kung for example, pupunta kayo sa Japan at hindi pa kayo nakapag-Korea, daan kayo dito para at least nagkaroon kayo ng glimpse. Yung glimpse of Korea. Parang Korea talaga yun. No? Lahat ng mga nakikita mong tindahan, mga Korean restaurant, ganun. So, hitting 2 country with 1 plane ticket. Ano yan? Bakit may BTS na naman dun? Lahat na lang ng store may BTS picture. Ice cream. Ito naman ice cream muffin, oh. Magkano kaya? 950 yen. Wala, pwede na. Ay, ang ganda ng electric fan nila. Parang bumubuga ng tubig. Mist. Taray, ang lamig. Ang lamig ng hangin, guys. Uy. Paano nangyayari yun? Bakit may bumubuga siya ng mist? Baka mayroong gripo sa loob. Sorry. Ayan, puro Korean food. Ito mga medyas.
Bangkok. Ito, mga ang daming Korean restaurants. Sa kapansin ko, guys, yung mga tao dito, Korean din. Pati yung binilhan ko ng gift shop, sabi sa akin, kamsahamnida. Di ba dapat itadakimasu? Char, hindi. Dapat arigato gozaimasu, di ba? Ang sinabi sa akin, kamsahamnida. Favorite word ko pa naman yun, kaya parang nagtingle sabi, wala, nasa Korea ba ako? Ah. Oo, yung $10 yen, famous sa Korea yan, di ba? Lagi natin kinakain. Wala, Korea talaga dito. Ayun na, meron din mga samgyup dito. Ang mga samgyup nila ay, ano ba to? Hindi pala samgyup. Ay, tapos may mga narrow streets pa na ganun. Ayun, mga store din yun sa mga narrow street. Ang ganda pag-picture dito. Para ka nasa ibang bansa. Char. Pero nasa Koreatown tayo, pero merong Luzon. Dito Visayas, dito Mindanao. Luzon, guys. Ooh, everything Korean. Ayun, 980 itong roll. 2.6 yung mga ganun. 680. Sarap. Mahaba pala to, no? Parang buong ganito talaga. Korean town talaga yata siya. Hindi lang siya Korean mini street. Town yata talaga siya eh. Isang buong ganito na. Ang cute. Cute din ang area na ito. Alam mo kung meron kayong mga anak na sobrang K-pop fans, huwag niyong dadalhin dito. Isipin niyo lang hindi niyo ito napanood. Huwag niyo nang sabihin sa kanila na, anak, tara punta tayo sa Shin Okubo. Kasi kung mga K-pop fans sila, yung budget niyo mag-i-exceed sa limit. Magkakaroon kayo ng reallocation of budget. Okay, wag na pala tayong kumain, wag na tayong mag-shopping. Magbibili na tayo ng mga Korean souvenirs. Kasi maraming temptations dito. Yung mga bata pa naman, hindi nila mapigilan yung temptations, di ba? So kung ako sa inyo, wag na lang kayo pumunta. Charot lang. Oo, meron din mga Korean grocery stores. Ayan, oh. Check na natin. Ang laki naman ng saging. Sa bagay, mga Korean din kasi is. Charot. Ang laki ng saging. Ang laki ng pakwan. 980 yen. Mga 400 pesos. Pero, okay na rin kung masarap naman yung pakwan. Wala, parang may sashimi din dito. Yung mga isda din sila. 480 yen. 1,390 yen. $273. Ano to? Ang lamig naman dito. Ayan. Another tip, di ba summer? Punta kayo sa parang freezer area ng grocery. Ang lamig. Parang feeling ko rin nasa winter actually. Ang lamig sa area nito guys. Kasi di ba mga frozen goods. So dapat yung temperature super low. Tapos may lamig. Ayan. Isa sa mga tips during summer. Magstay sa mga freezer area ng grocery. Ang saya dito. Dami makaroon. Makaroon. Ang lamig. Ayan, meron din silang mga parang Korean fashion store. Ang pangalan niya is Salif. Hala, parang mali kasi dito is sa right. Sa right naman to pero ang pangalan is Salif. Dapat yung store niya nandito. Para Salif, no?
Suggestion to the management, your store should be sa right. Ang corny. Ayan guys, walking na tayo dito. Wala mo na magsasalita ng mga 5 minutes. Charot. Walking vlog lang to. Ang haba pala nito. Ay, wala palang magsasalita. Ano ba? Ang haba pala ng street na to, no? Ay, taray. Merong Rainbow Building Shinjuku. Very ally. LGBT ally. Ang building na ito. Rainbow Building Shinjuku. My fave. Ano kaya ito? Parang LGBT hotel? Kasi may rainbow rin sila na ganun eh. Or rainbow lang talaga na walang meaning. Binibigyan lang natin ng meaning kasi mga judgmental tayo. Charot. Yeah, guys, kasi sa mga, for example, itong Korean street na busy store, busy shops, maraming mga nangyayari. Tapos pag gumilid ka lang ng konti, charan! Very quiet area naman. Ano ba to? Parang residential? Tapos may bike lang dito. Walang kadena. Sorry. Kadenang ginto. Wala, no? What if gulatin natin yung mga walang bilib sa atin, kunin natin yung isang bike, at magbike tayo pa. Di ba kasi total wala namang kadena. Kunin na lang natin. No? Wala silang trust issues. Hindi sila takot manakaw yung kanilang bike. Yung bike nga namin, hindi naman ganun kamamahalin. Yung kadena, 5. Yung takot na mawala, 5 yung kadena ng bike namin. Kasi pag natanggal yung isa, yung magnanakaw, may 4 ka pang pagsubok. Wala, ang ganda ng area. Pwede ba ako dito, no? Parang residential area siya. Pero I find it so calming and peaceful and extravagant. Ito. Dito guys, no? Ang pangarap ko sa buhay yung parang naglalakad-lakad lang ako dito. Tapos merong isang taong nagbabike na parang mababangga niya ako. And then siya na pala yung parang nagiging asawa ko. Tapos parang tutugtog yung K-drama ng ay, hindi niya ako binangga. So ako na lang yung nagpatumba. Tapos may every day, every night, I keep looking at the stars and I pray, Jungkook, and someday. Gumawa ng sariling love story kasi si Lord ayaw gumawa. Ito si Lord ayaw talaga gumawa ng love story para sa akin. Ako na lang talaga yung gagawa. Lord, mag-suggest ako ng script. If busy ka, may naisip ako ng script. Na parang kunyari, naglalakad ako dito, tapos may nagbabike, tapos mababangga ako, tapos parang, everyday, Jungkook. Lord, ilagay niyo yan sa mga to-do list. To-do list. Diba, super busy yung Korea Street na yon. Tapos pag papasok lang kayo sa mga kanto, yung hindi natin usually nakikita as tourists, no? May mga ganitong area pala sila na sobrang tahimik lang, sobrang peaceful, no? Tapos paglalabas mo doon, ang busy, ang dami nangyayari sa Korean Street. Kaya minsan masarap din yung lakad-lakad ka lang, wala kang fina-follow na where to go and what to do. Ayan. Parang residential area, no? Tapos feeling ko dito nakatira yung mga Korean expats. Yan na, may mga motor-motor lang sila. Parang apartment nga ito eh. Cute. Cute, no? Kaya sabi ko sa iyo, wag na kayong gumawa ng itinerary eh. Lakad-lakad na lang kayo dito sa Japan. Parang lahat naman cute eh. Someday. Tsaka, ang linis talaga, no? Super linis talaga ng Japan. Ay, parang may basura dito. Ano naman siya? Parang hindi lang nako-collect. Hindi lang nako-collect, no? Pero malinis talaga siya in general, oh.
Taray, ang ganda. Tapos ganyan yung bahay mo. May hagdan ka. Tapos everyday emote-emote ka dyan papasok. Yan sa bahay mo. Mom, I'm home. Tapos pagtingin mo, every day. Ikaw ko nagbarang para sa love story. Tama na nga. Every night, I keep looking at the stars. May picture na naman ng BTS, no? Gamit na gamit yung BTS dito sa mga restaurant. Or baka kumain kasi talaga sila dito, no? Yun ang yung mga picture sila sa loob. Gusto mo bang itry? Magkano ba dito? 1.3 lang. Wala kasi masyadong tao. Pero 1.3 lang. 1.5, 2.9. Ikaw? Naku, kuwang-kuha mo talaga yung kiliti ko. Pati ikaw? Pati ikaw? Kayong lahat actually. Kuhang-kuha niya yung kiliti ko. Yung peg ko, sabi ko ba naman as a sweet baby girl lang ako for today. Pero nung nakita ko si BTS, parang, hey, nawawala yung sweetness ko. Charing. Nagiging aggressive. Charot. Mahangin guys, naririnig niyo ba ako? Mag-break lang tayo saglit sa kakalakad. So bumili lang ako ng Coolish. Ito yung na-try namin ni Tyrone kagabi. Kasi sabi daw nung kapatid niya, yung bata, sikat daw ito sa TikTok ngayon. Tapos masarap guys. Medyo on the sweeter side siya na malamig. Pero masarap. Try natin. Coolish. Marami palang kotse dito sa gilid. Nakikita nila ako. Pwede bang magtago tayo ng ganun? Ganito yung angulo natin. Ay, matigas pa. Dapat palambutin yata. Refreshing. Matamis siya pero for me talaga mas favorite ko pa rin yung Ohio milk pudding. So yun guys, naabot ko na yung dulo. Doon yung pinaka-start ng ano, as in pinaka-dulo doon. Tapos nilakad ko pa yan hanggang dito. Hanggang sa pinaka-dulo. Ayan na yung dulo dito. Tapos may Anytime Fitness pala dito. Oh. Taray ng building. And then, dito is may nabasa akong Sukiya. Sabi nung nakilala ko dati si Richard, masarap daw dito sa Sukiya. Hindi ko pa natatry ito, so maybe we should give it a try. Although, Japanese restaurant to, nasa Korean town tayo, pero parang gusto ko mag-Sukiya guys. Try natin, dali. Tsaka affordable lang, o tignan nyo, 580 lang. Sobrang affordable. Ay, ang mura lang guys. 580 lang. So yun guys, nag-try tayo ng parang Sukiya dito. Buti wala masyadong tao, no? Ayan. Yung mga konting Japanese lang na kumakain. Yeah, very authentic Japanese experience. Akala ni ate daw magte-take out ako, so nailagay niya sa ganito. Sabi ko, sige, okay lang, wag mo nang i-change. Kasi i-change niya sana sa parang dine-in na kainan. Sabi ko, okay lang, wag niya nang i-change. So, ayan. Ito yung medium na bowl, 600 yen. Dapat pala, uupo ka dito, tapos dito ka mag-order sa ganito. Ang ginawa ko kasi, doon ako nag-order sa may cashier. So, akala ni ate, magte-take out ako. Di ko rin na-realize. Kasi sa atin, kasi di ba sa Jollibee, doon tayo nag-order. May ganito pala dito. Sorry na, nakalimutan ko, nasa Japan pala ako. So, dito niya tuloy na ilagay sa parang take out. Okay lang. So, parang beef, ano tawag mo sa ganito? Beef tapa. Charing. Beef. Parang beef rice bowl. Tapos, tinanong ko kung anong bestseller nila. Inirecommend niya itong merong cheese sa ibabaw. Ooh, looks good. Tara guys, tali kain tayo. Ang tahimik. Gusto ko yung ganitong feeling. Yung parang feeling ko nasa Japan ako. Natahimik. Ayan. Wait lang. Masyadong madami. Tipirin. Tipirin natin para matagal. Ayan. Ayan ba? Ayan. So, may beef, may cheese.
Oh, ang sarap. Mm. Ang sarap ng element ng cheese. Guys, ang sarap. Cheese sa beef. Tsaka ano lang to guys, 600 yen. Magkano yun? 250 pesos lang. Ang 250 pesos na meal sa Japan guys, mura na yan. Mura na yan. 250 pesos dito sa Japan na meal. Ang mura na nito. Plus sulit na sulit sa sarap. Naririnig nyo ba ako guys? Parang nahiya kasi ako maglakas ng boses kasi tahimik yung mga tao dito. Ang sarap. Ang sarap. Walang halong joke. Ayan o yung cheese tsaka beef. Heaven made on earth. Hindi nyo kaya. May bago akong ano sa pagkain. Heaven made on earth. Hindi mo kaya. Na-research ko yun. Charot. Wait lang. Medyo umiingi ako ng konti. Tahimik yung mga tao dito. Tsaka dito sa Japan guys, super uso talaga kumain mag-isa no. Tignan mo ako dito. Yung katabi kong table mag-isa. Yung isang table mag-isa. Tapos may dun sa counter dalawa na magkahiwalay din sila. As in lahat kami na kumakain dito mag-isa. Kaya nga kapag solo traveler ka, tapos nasa Japan ka, hindi ka mai-intimidate or parang feeling mo normal. You're a normal person here. Di ko alam kung bakit super uso yung culture of eating alone dito sa Japan. Di ko alam na siguro pag nagugutom sila, kain nga ako. Bahala nang walang kasama. Basta importante makakain na. Super madaming kumakain mag-isa dito. Ang sarap. Sige na guys, ubusin ko lang ito ha. Kayo muna. Ang subo. Ayan. Sige, bye guys. Ubusin ko lang to. Guys, ang saya kasi tapos na ako kumain. Tumatambay na lang ako dito kasi pagod pa ako maglakad. Gusto ko lang mag-chill. Pero tapos na ako kumain. Ito na nga yung kinainan ko. Tapos na ako kumain. Nakaupo na lang ako dito. Tapos yung waiter, bigla niya akong inabutan ng tsaa. For free. For free, no? So thoughtful. Yung parang nakikitambay na nga ako. Binigyan pa ako ng libreng tsaa. Ay, ang sarap. Sarap ng tsaa kasi parang ang bigat sa tiyan nung kinain natin. Tapos, it will help para mag-digest. Baka iniisip nila, tumatambay talaga ako dito para makalibre pa ng more drinks. Sige. Tambay pa ako ng mga 5 minutes, baka mamaya juice na, tapos maging soda, tapos mamaya meron ng halo-halo. Thank you. Hala, medyo paggabi na. Medyo napatagal yung tambay natin. Tumambay sa sukiyan, no? Bakit kasi ako sa paglalakad, so sabi ko tambay muna ako. Pero wala talaga akong hindi ako naghahanap ng libre guys ha. Parang nakatambay lang talaga ako. Tapos ginabutan lang nila ako. Umalis na ako pagkatapos baka isipin nila ayun talaga yung pakay. Yun guys, Myeongdong Cosme. Pero iba yung spell ng Myeong niya. Marami din mga skincare dito guys kung mahilig kayo sa mga ganon. Hindi kasi ako masyadong fan ng mga ganito eh. Pero sige, papakita ko para sa inyo. Hydro Gold Foil Eye Mask. 330. Parang ba? 198 yan lang. Lemon, strawberry, mugwort. Ay, tare. Ano yung mugwort? Parang Mugwort School of Witch and Wizardry. Charot.
Ayan. Pero parang iba yung naiisip ko pag mga ganyan. Ba't ganun, no? Ang okay. Ayan guys, bawal din daw mag-video dun sa mga skincare products. Hindi ko sure bakit bawal. Sa Myeongdong, di ba dati nung pag nagko-Korea tayo, pag nagbe-video tayo dun sa mga Myeongdong, yung mga skincare, hindi naman tayo pinapagalitan. Pero I'm not sure dito, bawal daw. Pero ayun, marami silang mga testers doon. Ang ginawa ko na nga lang, nung pinagbawalan nila ako, nag-try nila ako ng mga spray, may mga ano sila, serum, mga spray, ganun. Although hindi naman ako fan ng mga ganun, pero cute lang siya na experience kung gusto niyo, kung mahilig kayo sa mga skincare, ayan. Pwedeng try nyo. Marami silang mga tester. Sabi na tayo dito. Gusto niyo pa bang pumila doon sa una nating kinainan, yung Jongno something? Kasi isa lang yung na-try natin doon na food. Feeling ko marami pa silang masarap na pagkain. Although, nabusog ako doon sa Sukiya kasi rice kasi yun. Rice bowl. Busog na ako. Pero, hanap tayo ng dessert. Kahit may dessert. Doon sa pinilahan natin kanina. Saan na ba yun? Dito lang yun sa bungad. Ayan, dyan lang sa may bungad yan. Sige, pila tayo ng dessert. Para matry pa natin kung totoong masarap yung kanilang tindahan. Okay, so dyan lang yung station, di ba? Tatawid lang kayo. Pinakauna lang siya actually na kanto dito. Dyan yung famous na ano, mahaba yung pila and masarap yung pagkain. Yung Jongno something. Tatawid lang tayo sa may tamang tawiran. And that's the MRT. Tumawid tayo kanina dyan. And this one, this area. Dyan na yung Jongno something. Tignan nga natin kung mahaba pa rin yung pila. Kasi kanina di ba haba yung pila. Kaya hindi na masyado. May pila pa rin pero not masyado na. Guys, bumalik tayo para itry yung kanilang sausage and rice cake. Kasi di ba sa Korea merong ganito. Wait lang, para mahuhulog. Ay! Yung harap ko nagbiblink-blink guys. Nag-iiba-iba yung kulay ko. Naloka ako. Distracting ba guys? Ayan. Kakainin ko lang na magbilis kung masarap. Pati ako nadidistract. Panalo. Ang sarap ng sauce. Rice cake pala yung kinakain ko. Ang sarap na ng sauce. A little sweet, spicy. Sweet and spicy. Perfect. Okay. Parang nga siya yung mga sausage. Panalo. Masarap. Wow. Convinced na ako masarap talaga yung mga tinda nila guys. Jongno Yatay Mura. Gabi na may pila pa rin. Kita niyo ba yung pila? No? Kaninang hapon, mahaba na yung pila. Hanggang ngayon, di sila nawawalan ng pila, no? Grabe yung benta nila sa isang araw. Sorry guys, distracting na talaga itong ano. Dito ka tayo. Ayan. Madidistract ako eh. Diyan lang. Ayun guys, panalo. Ubusin ko lang to pero panalo. Masarap yung kanilang sausage and rice cake. Okay. So, I'm gonna see you again on the next one. No, I think i-end ko na yung ating pagtutour dito sa may Korean town, Shin-Okubo. I recommend guys, come visit here if you're a K-pop fans, K-drama fans, skincare, Korean products, everything Korean, you will surely like it here. Kumbaga nga, hitting two places with one pamasahe para makapupunta ka dito nakapag Korea ka sa Japan. Highly recommended. Thank you for watching again and I'll see you again on the next one. Bye-bye!